natin nababasa ng pananampalataya na walang kaaktibat na gawa, ay tinuturing na patay. No? Walang kwenta. Sila ay makasarili, nalulong sa kalayawan, yung nagpapagalingan, hindi tapat sa Diyos, at nahuhulog sa makamukundong gawain. No? Imbes na magpatuloy sa makadiyos na gawain, tayo po yung nadadala. Hindi ko naman nilalahat. So, marahil sila lang ay naghahanap talaga ng kanilang tunay na kalayaan upang ma-encounter nila si God. Kaya yung iba ng mga natin kasama ay lumilipat ng church. Ano po, may kanya-kanya naman tayong kaparaanan. No? Siguro yun yung nag-aaral sa puso nila. Ano po, mga kapatid? Sa madaling sabi, dala nila ang pangalan ni Kristo, ngunit ang asal nila ay tulad ng sanlibutan. Paano nga ba maliligtas sa mga ganitong tao, mananampalataya o Kristiyano mula sa kanilang panganib na kalagayan? Mapanganib pala yun, ganong kalagayan. Ano po? Itinuturo ni Santiago na ang tanging lunas, ang pagpapakumbaba ay ganap na pagsuko sa Panginoon. Kailangan magsisi sila, talikuran ang kayabangan at lumapit sa Diyos. Sapagkat sa tuwing tayo nalalayo sa Kanya, iisa lang ang daan ng pagbabalik, ang pagpakumbaba. Palagpagan nga po natin ang Kapag tayo sa pagpakumbaba, ikumpisa naman natin ang ating kasalanan at muling sumuko sa Kanya at ipagkatiwala sa Kanyang pamamahala. Ano po? Narito ang ating pangako ng Diyos. Kung kayo ay lalapit sa Kanya, mga kapatid, siya ay lalapit din sa atin. At higit na biyaya ang Kanyang ibinibigay sa mga nagpapakumbaba. So parang yung awit, if you draw near to me, so I draw near to you. Diba parang yung awit? Ano po? So what is humility? Ano ba ang humility? Humility is not pushing ourselves forward, nor is it pushing ourselves backward. O, diba? So, hindi yung sarili natin ang itinataas natin, pinipilit natin na tayo yung nasa itaas. Ano po? Hindi si God. It is forgiving self and pushing others forward and upward. Dapat ganyan po tayo. Yung itinataas natin, tinutulungan natin ang ating kapwa, no? Na sila man ay umangat din yung kanilang pananaw, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pamumuhay, hindi yung nawawala ng pag-asa. It acknowledges a complete dependence on God. No? Kailangan po ipakita natin, no, na in all aspect of our life, kay Lord, sa Diyos tayo nang tiniwala. No po? Ako ba hindi yung pilit mong pinataas ng sarili mo, mga kapatid, para mapansin ka, kumapuli ka ng iba. Di ba po? Pero hindi na ito sobrang pagmamaliit naman sa sarili, na parang wala ka namang halaga, wala ka nang kayang gawin. Huwag namang gano'n. No po? Ang gumi na pagkababang loob ay tamang pagtingin sa sarili. Balanse lang ba? Balanse. Dinikilala mo ang kakayahan at halaga mo bilang nilikha ng Diyos. Pero hindi ka nagmamalaki o ipinapatay ang sarili mo sa Diyos. Tandaan natin, marunong kang magpasalamat at maglingkod at hindi mo kailangan ipagdiinan ang sarili mong galing. So, palagi nasabi yun sa Proverbs, huwag kang manahan sa sarili mong kalumunan. Parang ganito, mga kapatid. Kung sobra kang pumapapel, wala nang humility. Diba? Kung sobra ka namang nagpapakababa, na parang wala ka ng silbi, mali rin yun. Kailangan balanse lang. Kung sobra ka namang nagpapakababa, na parang wala kang silbi, diba? Kailangan balanse. Tanggapin mo ang biyaya at
kakayahan mo, pero gamitin mo ito para magbigay luwag natin sa ating Panginoon. At maglingkod sa iba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Measure yourself by your eagerness to decrease, so that Christ may be all in all. Measure yourself by your willingness for others to receive the prominence, while you are forgotten, for others to receive credit for what you have worked so hard to achieve. Measure yourself by your joy in working the hardest in the most obscure position. Sabi po ni Wesley Joel. Kailangan natin na sukatin yung pagiging eagerness natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun din yung tayo ba ay sumusobra ba? Kailangan na natin bawasan dahil hindi na ito maganda sa harapan ng ating pong Panginoon. Tayo mo ay nakikita ng Diyos yung tunay na galaw ng ating pong puso habang tayo naglilingkod. Nakikita niya kung tayo ay kaibabaw na kumikilos. What the beauty is there in being humble? Ano po yung kagandahan ng pagiging humble? Una, it opens the door to His favor. Lagi nandiyan yung pabor ng Diyos sa buhay natin. Lagi natin nararanasan yung mga kailangan natin na kung wala ang Diyos, kung hindi ang Diyos humihilo sa buhay natin, hirap na hirap po tayo. It opens the door to His favor. Proverbs 3, but if you walk with the mockers, you will learn to mock. But God's grace and favor flow to the way. Kung hinahamak niya ang mga nanghahamak sa kapwa, ngunit binibigyan naman niya ang mga mapagkumbaba. Kaya mapalad yung laging nagpapakumbaba, hindi nagyayabang at nagmamataas. Amin po ba? God's grace is His divine favor and His delight in lavishing it. And those who desperately recognize how much they need the Lord. Sabi po dun sa Kawikaan, chapter 22, verse 4, ang gantimpala ng pagpapakumbaba, pagkatawag sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Ipinapakita ng talatang ito, mga kapatid, na ang tunay na pag-unlad at pagpapala ay hindi nakabatay sa kayamanan ng sanlibutan. Bagkus, sa pagpapakumbaba at pagkatakot sa Diyos, ang pagpapakumbaba ay pagpapakilala na tayo ay walang magkatawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amin po ba? Walang natitira din sa puso natin na nagyayabang tayo. Talagang nakadepende tayo sa ating pong Panginoon. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang paggalang, pag-ibig at pagsunod sa Kanyang kalooban. Kung hindi pa kalooban ng Diyos, hindi ba tayo palain? Okay lang. Hindi yung nakakalimutan ng Diyos. In God's timing, in God's perfect time, ibibigay niya po yun sa atin. Kapag pinili natin lumakad sa landas ng pagpapakumbaba at pamumuhay ayon sa takot sa Diyos, siya mismo ang nagbibigay ng gantimpala. Kayamanan, hindi lamang material, kundi pati spiritual. Karangalan, yung tunay na respeto at dangal mula sa Diyos. At kung buhay naman, andyan yung kasaganaan, buhay na walang hanggan. Palakpakan na po natin ang ating Diyos. Kaya huwag tayong maghabol ng kayamanan, mga kapatid, at karangalan sa maling paraan.
Ang tunay na pagpapala ay ibinibigay ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba at tapat sa Kanya. Kapag pinili natin itaas ang Diyos, siya naman ang magtataas sa atin. Amen po ba? Amen. Napakabuti ng ating po Panginoon. Lagi natin tingnan yung sinasabi doon sa Isaiah 66 verse 1. Even is my throne and the earth is my footstool. Walang bagay hindi kaya gawin ng Diyos sa buhay natin. No? Kasi kapag the moment na mayroong doubt dyan sa puso mo, makikita natin na nawawalan din talaga tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Wala tayong tiwala na kaya gawin ng Diyos. Inanais mo sa buhay, kaya niyang ibigay yun mga kapatid. Sabi ko doon sa 1 Peter chapter 5, verse 5, in the same way, I urge you who are younger, accept the authority of the elders. And everyone, clothe yourself with humility toward each other. God stands against the proud, but He gives favor to the humble. Dito po ay tinatampok ng talatang ito ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa loob ng pamayanan ng Kristiyano. Mga Kristiyano po kasi tayo, hinahamon ng mga nakababata na igalang at magpasakop sa namumuno o sa mga nakakatanda. At ang lahat ng mananampalataya ay inuutusan na magkaroon ng pagpakumbabang kalooban sa isa't isa at huwag nagyayaban. Ano po? Alam niyo po, kapag ang tao ay mayapa, wala yung ako. Parang ang hirap din dumating yung blessing sa buhay natin. Ano po? Parang tinamuhan, nag-pray tayo araw-araw, hindi tayo biyaya sa Panginoon. Pero kung ang ugali naman natin, na ando nakikita yung kayamanan, parang larating yung pagbabala sa buhay natin. So, kaya nang tinuturo sa atin, dapat lagi ang sentro ng buhay natin, ang Diyos, hindi yung sarili natin. No po? Kaya tinuro itong humility. No? The beauty of humility sa buhay po natin. Ang panawagan po sa pagpakumbaba ay pagpapasako na nakaugat sa hangarin na mapatibay ang mga mananampalataya. Tayo po yun, mga kapatid, at mapalago ang pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng Iglesia. Sabi doon sa verse 6, ipagpatuloy ng talatang ito ang tema ng pagpakumbaba at hinihikayat ng mga mananampalataya na kusang loob na magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ibig sabihin ito, ang pagkilala sa kapangyarihan at pamamahala ng Diyos at ang pagtanggap na tayo lubos na umaasa sa Kanya, hindi sa sariling kayabangan o pagpupuri sa ating pong sarili. Kaya, patuloy tayong magpakumbaba, mga kapatid. Tayo sa isa't isa upang mapanatili ang pagkakaisa dito po sa ating iglesia. At saan tayo tumatako? Na dala-dala natin. No? Parang lifestyle na natin, talagang tayo lagi nagpapakumbaba. No? At higit sa lahat, magpakumbaba tayo sa Diyos. Sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan na magtaas sa bawat isa sa atin, sa Kanyang takdang panahon. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Number 2, dito po sa ating what the beauty is there in being humble. Number 2, it draws God's attention on you. So, sabi sa Isaiah 66, my hand made these things so they all belongs to me, declares the Lord. But there is one my eyes are drawn to, the humble one, the tender one, and the trembling one who lives in awe of all I say. Ang langit ay aking luklukan, ang lupa ay aking luklukan lamang ang aking mabasa ng Panginoon. Ito ba'y nagpapakita ng lawak ng buong daigdig at walang halaga kung iahambing sa kanyang walang hanggang kadahilan. Ganun ang kalawak ang mundo o hindi ito kayang ihambing sa kanyang walang hanggang kadahilan. Ang Diyos ay nakaluklok sa kaitaasan ng langit at higit na mataas
kaysa sa mundong ating ginagalawa. Amin po ba? Amen. Amen. God honors and esteems people who are humble, who are contrite in spirit, tremble at His word. This is what God is looking for in our lives. And so, let's pray together that this characteristic would mark us today. No po, habang siya po ay nakatanaw mula sa kaitaasan, 24/7 nakatingin sa atin. Sino sa kanyang mga abang kilala ang makakatawag kaya ng kanyang pansin? Marahil gusto sa atin o tayong lahat sa pamamagitan ng ating pag-uugali. Ay, itong bata ito, grabe yung kagandahan ng kanyang loob, kanyang pag-uugali. Ang mga bansa ay parang alikabok lamang sa timbangan ng ating pong Panginoon. Ano bang simpleng tao ang maaaring makaagaw ng kanyang paningin? Nangangahulugang dukha, yung mga api, yung mga nangangailangan, yung mga abang. Sa pagbuhay, ito ay tumutukoy sa isang pusong mababa, mapagpakumbaba at kumikilala na siya ay walang-wala kung wala ang Diyos sa buhay. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi na apart from the Lord, we are nothing. Wala po tayong magagawa. Ito po ay kumakatawan sa magpakumbabang sanrubin sa kaibuturan ng ating kaluluwa. Nangangahulugang dapat natin ituring ng napakaseryoso mga kapatid. Seryosohin mo natin ang kanyang salita, ang kanyang instruction sa bawat isa sa atin. Ano bang sabihin ng Diyos, dapat natin itong yakapin at itanim sa ating puso. Huwag natin ipagkuwalang bahala. Ano po? Amin po ba? Number 3, it is your defense against Satan. Para sa Satan, hindi basta na lang makakilos sa atin. Ano po? It is your defense against Satan. Sabi po sa James 4, umpisahan natin sa verse 6, mga kapatid. Tingnan natin sa verse 6. Ayan. But He gave us more grace. That is what Scripture says. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Tignan niyo yun. Siya po ang pagpaparusan dyan sa mga mahilig mag-oppose, pero doon sa mga humble, siya ang magtataas. Kaya sabi doon sa verse 7, no? Submit yourself then to God, which is the giver, and He will flee from you. Ang kaaway po natin, si Satan po ay nandiyan lang sa paligid natin. Siya po ay nag-aabang ng pagkakataon upang tayo ay silain. No? Sabi nga, it's like a roaring lion waiting for someone. Kapag tayo mahina yung putas natin, mahina yung ating pagbantay, hindi natin suot yung damit ng katuwiran, paano na tayo? 22, who is more important, the one serving or the one sitting at the table being served? Everyone thinks it's the one being served right, but I have been with you as the one who served. Palpakan nga po natin ang ating powerful and effective service requires meekness or is humility. No one seeking the spotlight in God's kingdom will be invested by Him into active service. Ano po? Ang paglilingkod daw po ay nangangailangan ng pag-akto na para bang mas hindi ka mahalaga kaysa inaakala mo. Hindi nakasentro sa sarili mo lang, kundi sa Diyos at sa ibang tao. Dapat tayong magpakababa at huwag mag-isip na tayo ay mas mataas, mas magaling o mas mahalaga kaysa sa iba. Kapag naglilingkod tayo, kailangan natin alisin ang pagmamataas at yung ego, yung pride
Minsan yan po yung nakakabagsak sa atin. Ito yung sarili bilang kasangkapan lamang ng Diyos. Halimbawa po, si Jesus Cristo po, hindi siya nagkain na siya'y maging alipin at maglingkod. Po, sa halip, may tinaas ang kanyang sarili, siya'y nagpakumbaba, nagbugas pa ng paa ng kanyang mga alagad. So nakikita natin yun doon sa mga previous na ating napag-aralan. So, ang paglilingkod po ay nangangahulugan ng pagpapakumbaba. Ang unahin ng iba bago ang sarili at itaas ang Diyos kaysa sa ating sariling danal. Kaya tayo, lalo po sa pagiging kapakipakinabang sa Diyos kung lalo tayong magpapakababa sa Kanyang harapan at mamuhay ng may pagpakumbaba. The power of humility. The power of humility, gentleness, meekness are not sign of weakness. They are strong and powerful weapon in God's hands to accomplish their purpose. It is leading Christ till the self that open us to His strength. Ang kamuhan ay hindi kahinaan, kundi kalakasan. Handa natin mga kapatid, ang ating ego ay dapat isuko kay Kristo sapagkat yan ang nagbibigay ng kapahamakan sa ating buhay. Ang ating tawag ay ang ibigay sa Kanya ang sentrong entablado sa ating buhay. Siya ang dapat mamuna at ang ating kontrol ay dapat natin isuko. Madalas nating marinig ng mga tao na nagsasabing, kailangan kong alisin ang aking sarili. Ngunit hindi ito ang sikreto. Ang susi ay ang pagpapakababa upang tanggapin ang tahimik na lakas ng ating pong Panginoong Kristo. Ang pagpapakababa ay hindi pandalain sa sarili, kung hindi ito ay matatag, malaya at may kumpiyansang karamihan. So nakikita natin yung beauty of humility sa buhay po natin. Kung gagamitin po natin ng tama. Ano po? Ang pagpapakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan kami ng Diyos ay nangangahulugan tayo po ay nagtitiwala. Amin po ba? Amen. Amen. Sa kapangyarihan ng Panginoon, ang pagkilala ng ang ating kalakasan ay mula sa Kanya at hindi mula sa ating sarili. Isang illustration. Isipin natin ang isang malakas na kabayo. So, sino na dito may nakakita na ng kabayo? O sino may nakasakay sa kabayo? O, wala. Natakot. O. Kapag ito'y ligaw at hindi nasasanay, ang kanyang lakas ay maaaring makasakit. Amin po ba? Di ba pag yung kabayo na ligaw, pag sinasakyan, hindi ka basta makalapit doon. Disipain ka lang. Ano po, takbo siya ng takbo. Makakapanira at hindi mapakinabangan. Ano po, ngunit kapag ito'y nag-train, natulungan, nasupil ang parehong lakas, ay nagiging kapakipakinabang. Maaari na itong sakyan, magdala ng bigat at sumunod sa patnubay ng kanyang nakasakay sa likod, hinipin yung kanyang mga kabayo. Ganyan po. Ganyan din po tayo. Ano po, kapag hindi natin talaga nasupil yan, masanay tayo. Kasi yan ang usually nakikita inaalok ng mundo ito. Ano po? Ayan, malapit na po tayo. Humility is probably the most unpopular virtue demanded by the gospel. Yet, until a man is humble, no good things can come from him, no matter what he may do. The Lord can do such great things for us if we are humble. Tanda natin, ha? Maraming gagawin ka mga bagay ang Diyos sa buhay natin kapag tayo na nanatiling humble. And so very little for us when we are proud.
What the beauty is there in being humble? Ano ba ang mayroon sa pagiging humble? It will lift you up in due time. No? Sabi ko dun sa James chapter 4, humble yourself. So, biling significant. Ano po? In the presence of the Lord, and He will exalt you. He will lift you up and make you life significant. What may God lift us up is by empowering us morally and spiritually to live the Christian life. And in this manner, He give us more grace. No, kapag ka nakikita na sa kanyang mga anak, sa kanyang mga mananampalataya, nakikita yung mas maraming humble, yung pamumuhay na andun yung humility, ang pagbabala ng Diyos ay patuloy na bumubuhos. Laging bukas ang kalangitan sa pagbuhos ng mga pagpapala sa ating mga buhay. Bakit? Kasi tayo ay lumago, naturuan sa pagiging humility, sentro ng buhay natin si God, lagi natin siyang pinaparangalan, maliit man o malaking bagay. Humility honors God. God honors humility. Proverbs 22 verse 4. So dito po tayo magtatapos. Proverbs 22 verse 4. The reward of humility and the fear of the Lord is wealth, honor, and life. Palagpakan na po natin ang ating Diyos na buhay. So, tunay nga na sa pagiging humble, sa pagiging ang katangian natin, palaging nandiyan yung humility. Ito po ay hindi kabawasan sa ating uri ng pamumuhay. Ano po? Mas ito nga yung dapat nating nananatili sa puso natin. Bakit? Laging nandiyan ang tingin ang mata ng Diyos. Tayo po ay apple of the eye ng ating pong Panginoon. Gusto ba natin ito? Amen. Kapag ang Diyos ay nakatingin sa buhay natin, yung mga naninigilig natin, napakalalim lang. Ano po? Basta lagi natin tandaan, mga kapatid, napakahirap sagutin ng Diyos yung ating mga hinihiling sa Kanya kung mayroon pang natitirang galit dyan sa puso mo. May natitira pang yabang dyan sa puso mo. May natitira pang pagmamataas. Wala yung tiwala, wala yung pagmamahal sa Diyos na lumikha. Dati ka ang lupa, maging ang lupa. Kaya sa umaga po ito, mga kapatid, isipin natin sa bawat araw ng ating mga buhay na talaga namang wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Ano po? Yung pagtulong natin sa kapwa, sabi ko sa ating pag-aralan, ang Diyos ay nalulugod sa atin. Lalo na kapag nagmamalasakit tayo sa ating kapwa. Gaya ng kanyang ginawa. No? Hindi man natin kayang pantayan ng Diyos sa kanyang mga ginagawa, pero pwede naman natin gawin yung pinakamainam na uri ng ating pagpapagaling. Tayo po tayo po yung isang pagpawit na